set my people free. For I have heard their groanings and their cryings unto me. But Moses said there was not belief, hearken unto me. Take the rod that is in your hand and lay it at my feet and cast it on the ground. See what I can do. Don't know the thing He has planned for you and for centuries. People learn of you. Let's see what a little faith God can do. The Lord is calling you to set His dying word free. For you are scared or unprepared, you sure they won't believe. The road you holding is holding you. Release it from your hand. Let go of all you think you know. Surrender to God's plan And cast it on the ground. See what I can do. You don't know the thing He has planned for you and for centuries. The people learn of you. Let's see what a little faith, what God can do. Noah built an ark, though he has never seen it rain. And Abraham laid Isaac down, though it cost him great pain. What is the trial of your faith? What is in thine hand? Lay it down at the feet of the great I am, and cast it on the ground. See what I can do. Don't know the thing Don't know the thing He has planned for you. He has planned for you and for centuries. The people learn of you. They'll see what a little faith, what God can do. Learn what a little faith God can Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Maging sa kanila pong mga kahanan na naroon, nanonood at nakikinig sa ating pong midweek service. Dalan po natin na patuloy po na magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan ng ating pong bayan sapagkat tunay nga na napakaraming mga dumadaan sa ating mga paalala ng mga Panginoon. At ipanalangin din natin na magawa po naman natin ang ating mga tungkulin. Tayo po ay dumulog muna sa Panginoon sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli sa iyo po ang kapurihan at kalwalhatian sa gabing ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na gabayan mo kami sa pagitan ng iyong Banal na Espiritu, na siya pong kumilos sa aming pong kalagitnaan, at gayon din lalo higit sa iyong pong anak na maghahayag ng salita, maging daluyan po ng biyaya ang aking mga labi sa bawat isa at masumpungan po namin ang aming pangangailangan espiritual. Dalayan po namin na patuloy na pangunahan bawat kapatiran patungo rito at makapiling makasama po namin sa iyo pong inihandang biyaya mula po sa iyong salita. Salamat, Panginoon. Ang lahat po ito namin tinatagubit pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po.
Good evening! Welcome po muli sa pananambahan. Ininyahan ko po lahat magsitayo. Tayo po umawit muli sa Panginoon. Dakilang iyong ngalan. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. Kung ngayon'y pagmamasdan, likha mong kalangitan, bakit ako iyong ginamtan? Minahal, iniligtas, magsintay tanging wagas, o Diyos magpuri di magpawakas. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay nagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. Papuri ay laging sasambitin. Amen. Sa ating pusunod na uwitin, At the Cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred end for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, even grown up on the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glory still, when Christ the mighty Maker died for man the creature sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But the robes of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Tayo patuloy masaya sa Panginoon. Tayo magkamusta na bumiikot at awitin to ride.
magsiupo. Yan, magandang gabi po ulit sa ating lahat para po sa ating mga announcements and reminders. And po, muling paalala po sa ating daily Bible blessings. Araw-araw po yan, from Monday to Saturday sa ating pong BBC Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Ganun po, ayan, every Wednesday, which is ito po, midweek service and prayer meeting, 7 p.m. po yan. At every Sunday naman po, 9 a.m. ay ating Sunday worship service. At sa darating na linggo, ito po ang ating topic. Yan, October 26, si Pablo at si Lydia. Yan, sa Acts 16:11-15. At pinanyayahan rin po yung mga ma-attend po ng New Life class. Ayan, every Sunday po yan, after ng morning worship service, po nangungunahan po ni Minda, si Sir Minda Fulgor. Yan, at sa Guhi ko ba po, ito po ang kanilang mga weekly activities po. Bible study every Wednesday and Saturday. Ganoon po ang BDBC and tract distribution every Saturday. Sa Kamari naman po every Friday ang kanilang home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Sa San Mateo naman po, every Saturday naman po ang gawain doon. Kanilang po home Bible study. At sa Taytay naman po, every Saturday din ang kanilang worship service. And every last Sunday of the month, yan ating po pagandaan ng ating special missions, gift giving. At ganoon rin po ang Lord's Supper. Yan. At sa October 26, yan, ating First Time Visitor Sunday. Every last Sunday po yan. So, pwede po tayo mag-invite. Yan. At every Sunday nga po, yan, each one bring one. Yan. At sa darating na December 7, 6 p.m., yan, ating pong suportahan ng gawain po ng Bethany Cubao Choir, Cantata 2025. Fundraising po ito. Concert for the benefit of Missions Conference and Church Anniversary. All the proceeds po ay mapupunta sa ating Missions Conference. Ayan. Sa darating na 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 17 to 21. Nako, November, December. Ayan na, malapit na po. Ating pong mga commitments, ating na pong ibigay. Ayan po. At nanyo po lahat ng gusto tayo. Tayo po yung muling aawit. Be an example.
tunay na mga examples tulad po ng Panginoon, tayo po ngayon ay makapainig ng salita ng Diyos at ipatawagin na ating preacher for tonight, Brother Conrado Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat sa atin, dito po sa loob ng iglesia, at sa kanila pong mga tahanan, at saan mang dako ng ating mundo. Naway maging biyaya at pagpapala po ang mensahe na ating pong pararitingin, at ito'y maging daluyan ng biyaya ang aking pong mga labi sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat na ang Kristiyano ay tagumpay na. Tagumpay na nga ba tayo? Amen, Tunay nga po. At babasahin po natin ang ating text sa Romans 8:36 at 37. At inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat, Romans 8:36, 37. At babasahin po natin ito, sabay-sabay, Romans 8:36 at 37. Handa, basa. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 37. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Tayo po muna dumako sa Panginoon. Ama, muli, buksan mo, Panginoon, ang aming mga labi, ang aming puso, at hayagan, Panginoon, na makita po namin ang mensahe sa gabing ito na ninanais mong aming mabatid, at kung ano man po aming mga pagkukulang kasalanan, kami, Panginoon, ay iyong linisin upang walang anumang maging hadlang sa aming pagdulog sa iyo pong trono ng biyaya. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, at ikaw po, Panginoon, ang mamahala, manguna, hanggang sa huling aming pong gawain sa gabing ito. Lahat po ito ay aming tinatagubilin, salamatan, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay po na po ang lahat. Ang Kristiyano ay tagumpay na. Tunay nga po, Kristiyano, kapag siya, ika nga, ay nakakilala sa Panginoon, siya po ay tunay na ligtas, Kaya nga po, sa mga ligtas, dito pa lang sa lupa ay pwede na tayong tawagin ng mga saint, di po ba? Dahil sa atin ay naroon ang Holy Spirit at naroon yung katiyakan ng langit. Parang medyo kung babanggitin natin yung saint, santo, santa, di ba? Pero yun po ang katotohanan. Kung tunay na nakilala po natin ang Panginoon sa ating buhay, tayo po ay meron ng langit, na paroroonan o tahanan. At sa time po ni Moises, nung siya po ay suguin ng Diyos upang ilabas ang mga Hudyo sa Ehipto, alanganin siya. Sapagkat iniisip niya na, sino ako? Sabi niya gano'n, Ano ang dadalhin kong mensahe? Sino pakikilala kong Diyos? At dito po sa Exodus, 3:12, wala po dyan. Sabi diyan, at kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo, pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Kaya, maasahan po natin, mapangahawakan natin ang salita ng Panginoon. Hindi ito nagmimintis. Kung ano po yung sinabi niya, yun po ang mangyayari. Kagatulad po nito, mahaba pang mga panahon bago nga mangyari, Sinabi niya na Maging sa promised land, ang Panginoon ay nangako na yun ay ibibigay sa lipi ni Abraham. Birin sa mga anak, sa mga kanyang mga descendant. Matagal pa yan. Sabi niya kasi, pinahihinog ko lang
yung mga kasalanan ng mga tao na nananahan dito. Pag binasa po natin yan, makikita po natin yan sa Old Testament. Kaya, maging yung hula noon, ngayon, ay tunay na mangyayari. Kaya wala tayong dapat ikatakot, ano? Kung sinabi na tayo ay tunay na ligtas na tayo ay patungo na ng langit. Kasi yan ay mismo ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya mapanghahawakan po natin ang bawat kapahayagan ng ating Panginoon. At may tatlong bagay, medyo madali lang ito, may tatlong bagay na dapat po natin unang isagawa. Kung tayo ay ligtas na, kung tayo ay mga santo, santa na, babound na tayo sa heaven, kung gayon, ay sigurado na yung ating assurance natin sa langit. Totoo po yun. Ngunit, habang tayo narito sa lupa, mararanasan pa natin yung mga pinagdaraanan ng mga pangkaraniwang tao. At kuminsan, nadadala tayo ng ating mga di ba? Yung mga problema natin. Kasi nga, kuminsan nawawala sa ating isipan yung mga pangako. Yung mga pangako ng Diyos na iniwan sa atin. Nadadala tayo ng agos ng mundo. Yan po ang dahilan, Kaya sa unang bahagi po, tandaan po natin, ilagay na natin sa ating isipan ang tagumpay. Ilagay po natin yan. Dumating man ang anumang bagay sa buhay natin, ayan yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga sabi sa 37, di po ba? Sabi, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umibig. Nandiyan po ang ating Diyos Ama, di po ba, na siyang ikangang nanguna upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng langit, upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa ating pong mga kasalanan. At makikita nga po natin sa John 3:16, sapagkat gaya na ng pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya pinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mismo ang Ama, salita po niyan. At dito po sa Romans 5:1, tayo po ay pinawalang sala. Pinawalang sala po tayo. Sabi nga diyan, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ayan, meron na po tayong katiwasayan, kapayapaan sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo dapat matakot. Sigurado na po yan, ang kapahayagan na yan. At pangalawa po, hindi tayo papasok sa kahatulan. Sabi diyan sa Romans 8:1. Bali na natin itong mga doktrina na ito. Sabi diyan, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya marami tayong mga talata na makikita dito sa New Testament. Nakatibayan, katunayan, assurance ng ating pong kaligtasan. Kaya kailangan po, yun yung ating pong malimit na ulit-ulitin, basahin, kung dumaraan naman tayo sa mga kabigatan sa ating buhay. Kasi yan yung muli ay bibigay sa atin ng kasiglahan. Kasi kuminsan sa buhay Kristiyano, dumarating yung mga panghihina sa atin. Lalo na kung patong-patong na mga problema, pagsubok sa buhay, yung dumarating sa atin. Natatakpan yung mga pangako na magaganda na iniwan sa atin ng ating Panginoon. At pangatlo po, tiyak sa langit, sabi nga ay tutungo. At katulad po nung yung magnanakaw dun sa krus. Sabi diyan sa Luke 23:43, sabi diyan, at sinabi niya sa kanya, kasi sabi nung magnanakaw na yung Panginoon, sabi niya gano'n, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi niya gano'n. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa
paraiso. Biro mo yung on time na yun, ano? Naligtas yung magnanakaw. Kaya, hindi po imposible, no? Maging yung ating mga mahal sa buhay na naghihingalo na at hindi pa nabahagi ng salita ng Diyos, bigyan po natin sila ng pag-asa. O bigyan po natin sila ng pag-asa. Maging yung ating mga mahal sa buhay, mga kasambahay, wag na ika nga na sila malagpasan ng pagkakataon para makapakinig ng salita ng Panginoon. Ano, tiyak na po ang langit. Kita nyo doon sa magnanakaw, sa kanyang pagsisisi, pagkita sa kanyang kasalanan, ay nakasama siya ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya nga po si Jesus ay naroon sa kalangitan, sabi diyan sa John 14:2, siya po ay naghahanda ng tahanan sa langit na ating matitirhan. Ano? Siya po ay naghahanda ng tahanan, di po ba? Kaya ito po yung ating ikangang makikita, no, na na isang katiyakan na sa kanya pong tahanan. Sabi po diyan, no, sa bahay ng aking ama, sabi niya gano'n, ay maraming tahanan. Kung hindi ko gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. Panginoon Jesus mismo ang nagsalita po ng mga bagay na yan. Kaya maraming magbibigay sa atin ng katiyakan, pruweba na tayo ika nga ay patungo ng langit. Tulad nga po nung magnanakaw, di po ba? Sa oras na yon, walang ginawa. Di po, hindi. At ang ginawa niyang mabuti, wala po di po ba? Ang kanya lang pong nakita yung kasalanan niya. Sabi niya, dun sa kapwa niya magnanakaw, tama lang, sabi na tayo ay parusahan sapagkat tayo ay nagkasala. Parang kinikilala niya at inaamin niya na siya ay makasalanan. Kaya kung taos sa puso ng tao, na siya ika nga ay magbabalik loob sa Diyos, kanyang puso ay ika nga ay tunay na kikilalanin ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas, meron po siyang katiyakan ng langit. Kaya nga kung dumadaan man tayo sa maraming paghihirap bilang Kristiyano, isa-isip tayo'y tagumpay na at pangsamantala lamang ang mga sakit dito sa lupa at mga hirap na ating pinagdadaanan. Tunay po yan. Kaya nga parati tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos na kinakailangan ay naroon yung pagtitiis sa ating pong mga dinadaanan sa buhay. Yun po yung kailangan natin Iba kasi, dahil hindi kaya yung mga dumaraan sa kanilang buhay, minsan napapalayo. Nawawala ika nga sa loob ng iglesia o sa mga gawain. Kasi nga po nadadala sila ng mga bagay na nagpapahirap sa kanilang kalagayan, mga pangangailangan. Tunay nga po na yun ay darating talaga Dahil kasama yon sa ating pong buhay, sa ating pagsunod sa Panginoon. Kailangan tayo ika nga ay gumawa at ganapin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng mga pag-uusig, pagdurusa, pangangailangan sa ating buhay. Kuminsan yung kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, nagiging daan upang tayo ika nga ay maging matamlay, tayo ika nga ay mawala sa gawain. Yan po yung ginagawa ng kalaban, pero ang Panginoon din ay ginagamit din yan para tayo ay lalong tumatag sa ating pananampalataya. Yan po yung una, isa-isip ang tagumpay. Pangalawa, mamuhay bilang tagumpay. Katulad ng isang babae, sa kanya pong buhay, sa kanya pong paglabas, sa kanyang tahanan, bawat tao na nakikilala niya ay sinasabi na siya ay anak ng Diyos. Kaya kung tinitingnan nga siya nung iba, parang iniisip nila ganun siya. Pero yun ang katotohanan.
na siya ika nga ay tunay na anak ng Diyos. Na siya ay tunay na ligtas. Medyo mabigat po yung niya, no? Pero walang imposible talaga pag ikaw ay na ligtas. Maging yung kagandahang loob ay ika nga ay magagawa mo. Kaya nga dyan sa 37, Romans 8:37, sabi, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pas ang mga mapagtagumpay sa magitan niyon sa atin ay umibig. Dahil nga po, hindi tayo iniwan ng Diyos, na, ligtas ka na. Hindi po kundi ipinagkaloob sa atin yung banal na Espiritu. Upang sa atin, ika nga ay umagapay. Sabi nga sa 1 Peter 1:15 tsaka 16, sabi diyan, ngunit yamang banal, sabi rito, ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kung sa isipin natin, parang mahirap, hindi natin kaya. Ngunit, dahil sa banal na Espiritu ay nasa atin, makakayanan natin yan. Kailangan lang tayo ay lumakad sa Espiritu, sa pamagitan ng gabay ng salita ng Panginoon. Verse 16, sabi, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po ang nais ng Diyos sa atin, bawat mananampalataya. At makakaya po natin yan. Sa ating pong buhay, na dapat ika nga ang kanyang salita at ang kanyang mga utos ang siya natin isagawa sa ating buhay sa araw-araw. Kaya nga po ang isang Kristiyano ay merong bunga, di po ba, ng banal na Espiritu. At kinakailangan po siya ay maging mabungang buhay. Mabungang buhay, hindi patay, Mabungang buhay. Sabi nga, kaya't kung sino man ay na kay Kristo Jesus, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya nga po sa kalooban natin, merong pagbabago Sapagkat makita po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. May gabay ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi sa bunga ng banal na Espiritu sa Galatians 5:22 at 23 ay ganito, dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, tuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. At verse 23 sabi, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito po yung nature ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang character traits. Nandito po siya sa ibabaw ng lupa. Yun po yung kanyang character, nature. Kaya kung nasa atin ang Holy Spirit, merong babago ginagawa ang Diyos. Dahil siya, ika nga ang kumikilos sa buhay natin. Ang kailangan lang, sabi ko nga, dapat tayo ay magpasailalim at lumakad sa Espiritu. Kapag ang isang puno, sabi nga ay habang maliit pa at naalagaan, na binibigyan niya ng abono, yung mga pataba, at lumalaki ito, binobombahan ng insecticide, nililinis ang paligid, inaalisan ng damo, at binubungkal ang lupa. Bagamat matagal ang mapakinabangan ang isang puno sa ganong kalagayan, kasi talagang hindi naman bigla, di ba? Pag nagtanim ka ng isang puno, lalo na yung sabi nga, doon lang sa kalamansi, bago mo mapakinabangan pala yan, 7 taon bago mamunga. Pero sa ngayon, di po ba, maraming mga naglalako, mga nasa pasuna, mga nasa sangana na meron ng mga bunga, di po ba? Yun naman ay meron silang ginawang mga kaparaanan, mga pinaduduktong, pinaugatan para madaling mamunga.
At maganda rin po yan, no? Kaya lang, dapat po sa buhay ng Kristiyano, ay katulad po tayo, sabi nga ay hinahanapan tayo, no, ng Panginoon, ng bunga. Di po ba? Hinahanapan tayo ng bunga, no? Yung ating karakter, yung ating good works, di po ba? At bunga ng kaluluwa. Hinahanapan tayo ng Panginoon. Sana'y hindi tayo mayabong na mga sanga o mga dahon na wala namang bunga. Ano? Dapat po, ika nga, yung ating panlabas at panloob ay ika nga ay paroon maging magandang patotoo. Ano? Saan man tayo ay pumaroon. Kaya sa atin, bihira ang siyang patuloy na gumagawa kung siya ay nag-iisa, di po ba? Maganda yung marami tayo na kumikilos, maganda na tayo ika nga ay nagiging bahagi sa gawain at nakikita mo na merong bunga. Pero kuminsan, hindi ganoon eh. Hindi ganoon ang nangyayari sa ating pong buhay eh. Kuminsan, pinahintulutan tayo ng Diyos na humayo, nag-iisa, at doon natitikman natin yung mga ilang mga bagay na nahirapan po tayo. Lalo na kapag na-meet natin yung mga tao na wala talagang kinikilala, kundi yung kanyang nakagisnan. No, yun po yung mga ibang tao nun, mga sinauna eh. Sabi nga ay, ito yung itinuro sa amin ng aming magulang. At ito yung aming tatayuan hanggang sa kamatayan. Ngunit, walang basihan. Yun mabigat eh, wala silang basihan mula sa salita ng Diyos. Ngunit tayo, mapangawakan natin yan. Kaya, huwag natin ika nga kakaligtaan na tayo ay tunay na gagamitin ng Panginoon matapos tayong maligtas. Bagamat mahirap, mabigat. Kasi pag humayo tayo, talagang ilang balik na kami, no? Dito sa matang tubig. Talagang puro tanggi, yung mga tao. Oo lang ng oo. Pero pag balik mo, wala na. Kaya yun yung isang paraan na nangyayari. Ang kaya lang sa atin, hindi pa natin natitsyempo, ika nga yung mga tao na tunay na naghahanap ng tunay na pananampalataya. Marami na tayo, ganun din, Ako ganun din. Nung time na ako ay binatilyo, talagang marami kong pinupuntahan na mga gawain, mga iniimbitahan ako, pero malayo sa katotohanan. Pero ang Diyos, kung tunay na ikaw ay naghahanap ng katotohanan, siya ang maglilid sa iyo eh. Siya ang mag-aakay sa iyo sa tamang direksyon. Kailangan lang natin ipag-pray natin at patuloy na hanapin yung tunay na pananampalataya. At makikita po natin yan. Sa sandali na nagpatuloy po tayo. Ganun po, yung isang puno ay hinahanapan natin ng bunga, di po ba, pag malaki na. Pero bago dumaan sa ganung sitwasyon, kalagayan, maraming paghihirap. Maraming ika nga gagawin para siya ika nga ay mamunga ng maganda at ng marami. Ganyan din po tayo, Kaya kuminsan, pinararanas sa atin ang mga bagay na kung minsan ay ayaw natin. Kaya nga po dito, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, parang kung titingnan mo, yung mga ginagawa mo, parang walang walang saysay, walang bunga. Hindi tayo na kaakay ng mga kaluluwa sa Panginoon eh. Bakit? Kuminsan na parang
nadadala tayo kapag may mga na-meet tayo ng mga tao na tayo ika nga ay para bang nakikipagtalo na sa atin, ipinararating sa atin yung kanilang pananampalataya, yung paniniwala. Mahirap di po ba? Pero patuloy lang po. Ano? At bago tayo ika nga sumulong sa ganong sitwasyon, huwag natin kakalimutan parati ang manalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Napakahalaga. Kahit na isa o dalawang tao lamang ang ating makausap, ngunit na bahagi natin ng maayos, maganda ang salita ng Diyos. Kung sila may tumanggi, ito'y kanilang i-reject, sa kanila po yun. Ang mahalaga na gawa natin, ang ating tungkulin. Kasi yun ang nais ng Diyos eh. Sa lahat ng uri ng tao, may pinag-aralan o wala, may kaya o wala. Gawin natin yung pagkakataon na sila man ay mabigyan ng pag-asa. Sabi nga sa John 15:5, sabi ni Christ, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan po ang ika nga na kaparaanan na nais ng Diyos sa atin. Parati tayong nakakonik sa Kanya, parati tayo ika nga tumatawag sa Kanya, nakikipag-usap, at inaalam yung nais niya sa ating buhay. Kasi talagang walang ibang paraan. Kasi tayo nakahiwalay, dahil tayo ika nga yung mga sanga, matutuyo yan. At ang bahagi niyan ay sunugin. At tiyak po tayo na kapag tayo namunga, dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, bagamat merong paghihirap at maanumang mga pagtitiis, yung susunod po natin, yung pagtitiis, ay merong pong kagalakan, pagkatapos ng mga bagay na yan. Pangatlo po, medyo madali na lang to. Magtiis bilang tagumpay. Yung una nga po, di ba, na isa-isip, ang tagumpay. At pangalawa, mamuhay bilang tagumpay. At pangatlo, magtiis bilang tagumpay. Sabi ko nga kanina, hindi natin maiwasan yan kung tayo ika nga ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sa 36, sabi diyan, Romans 8:36 at 37, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ganun yung kalagayan natin eh. At kung babalik tayo sa mga sinaunang mga mananampalataya, hindi po sila ika nga nakikipaglaban politically. Kundi sila ika nga ay nangangaral at patuloy na nagbibigay ng magandang patotoo sa mga tao sa kanilang paligid. Kaya nga sabi dito sa 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan na yung sa atin ay umibig. Kundi po dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, marahil lahat tayo ay naroon sa kapahamakan sa impyerno. At siya po ay, unang-una nga po si Jesus ay nagtiis ng krus. Sabi po dyan sa Hebrew 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yung mga paghihirap, pagtitiis, ika nga ay nangyari sa Kanya. Ngunit, nung time na matapos na ito, siya po ay, sabi rito, ay naroon sa kanan ng
Diyos. Bagamat may kahihiyan, yung mga nangyari sa kanya, hapis, at di maganda, ano? Yung kanya pong kung scenery, kung titingnan po natin yung kanyang kalagayan. Kaya nga po sa atin, si Jesus ika nga ay nagbigay ng isang magandang halimbawa, ano? Sabi niya sa John 13:15, sabi, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kita nyo, no? Nagbigay po siya ng magandang halimbawa na dapat nating sundan. Kasi nga po, tayo bilang mga tao, ang nilalakaran nating direksyon ay iba. Kaya kung wala po ang Panginoong Hesus sa buhay natin, sigurado, no? Dala-dala tayo ng agos ng mundo. Kita nyo, ligtas ka na, pero yung buhay mo wala pa ring direksyon. Meron pa nga dyan mga mananampalataya, di ba? Bagamat sila ay nakakilala na sa Panginoon, ngunit lumalayo sa Panginoon, napapalayo. Lalo na kung wala ang banal na Espiritu sa ating buhay. Yun po yung ating pamantayan, no? Yung halimbawa ng ating Panginoon. Gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga dyan sa Matthew 20:28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Yun yung layunin ng Panginoon sa atin. Yung mga halimbawa na kanya pong iniwan sa atin, dapat yun yung ating nilalakaran. Mahirap. Oo, tunay. Yung kanyang pinagdaanan. Pero walang ibang paraan. Kasi tayo yung gagamitin niya. Wala nang ibang gagamitin pa ang Panginoon. Pangalawa, merong pag-uusig. Sabi niya 2 Timothy 3:12, sabi, oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kita niyo, marami mga sinaunang mga tagasunod ang Panginoon ang naging martir. Sa kanyang 12 alagad, sabi si John lang ang namatay ng normal. Biro niyo yun, ano? Yung 11, puro mga kamatayang masakit. Pero yun ang kalooban ng Diyos eh. Upang makita yung tunay na kanilang pananampalataya. At sa atin, maaaring hindi tayo dumaan sa ganun. Maaaring may mga mananampalataya dumaan sa ganun. Iba-iba ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Iba-ibang mga kaparaanan. Ang sa atin lang dapat tayo ika nga ay patuloy na sumunod. Patuloy tayo na gumawa sa kanyang layunin sa ating buhay. Kaya nga po yung mga dumarating na mga kabigatan na yan, mga pagsubok sa buhay, tukso, ito pinagpapatibay sa ating pananampalataya. Sabi po dyan sa James, Santiago 1, chapter 1, verse 2 to 4, sabi dyan, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Biro mo yun, Nahulog ka sa tukso, magala ka pa. Kasi yung direksyon na sinusunod mo sa Panginoon ay tama. Tamang direksyon po yung ating pagtungo, pagsunod sa ating Panginoon. Verse 3, sabi, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyo na pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Pala yun ang purpose, pagtitiis. Kung daan tayo sa ganong mga sitwasyon sa ating buhay. At verse 4 sabi, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Kasi ito yung parang pagsubok na dumarating sa buhay natin eh. Kung matatanggalan natin
tayo ay magpapatuloy. Kung di na tayo magpagtagal, doon sa mga dumarating na paghihirap na yon, tayo ay susuko. Kaya merong mga kasamahan, si Apostol Pablo na nawala, di po ba? Kumalikod. Bakit? Dahil dumaas na ganyang kalagayan. At sana wag po tayong susuko, wag tayong bibitaw. Yung mga pagsubok na yan, pagtitiis, ay sigurado na darating sa ating buhay. At tandaan natin na sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan natin yan, ay kasama natin ang Diyos. Sabi sa Matthew 28, verse 20, sabi diyan, na ituro ninyo sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, sabi rito, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga pinagdaraanan o anuman niyang hirap, pagsubok sa buhay, kahapisan. At isang araw, ang lahat ng bagay na yan ay mapapalitan ng tuwa, kagalakan. Pag tayo ay naroon na sa piling ng ating Panginoon. Kaya samantalang nandito po tayo, ito po yung payo ni Pablo, ay atin pong ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi sa 2 Timothy 4:2, sabi diyan, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata, mag-correct. At sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Yan po yung ginampanan ni Apostol Pablo. Kita niyo, pupunta po siya sa malayong lugar ng iba-ibang bansa para lang dalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan at ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Si Pablo ay naglingkod sa Panginoon ng buong buhay sa pagsunod niya sa Panginoon na walang pagdaramdam. Tuloy-tuloy po yun, yung kanyang ginawa na yun. Lahat ng mga pinagdaanan niya na mga panganib at mga kahapisan, kinulong, di po ba? Siya ay nilatigo, pinalo, pinagbabato. Hindi po siya sumuko, siya ay nagpatuloy. Kaya nga po, sa atin, ang mga pagtitiis na dinadaanan, nating mga Kristiyano ay mayroong malaking layunin sa ating paglago upang tayo tumibay sa mga dumarating na paghihirap sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi kaagad natin nakikita kumisan yung bunga, di po ba? Kumisan mahabang proseso, mahaba ngang paglilingkod, saka pa lang natin makikita yung bunga. Parang naguhulog ka sa, kunyari sa mga pension, di po ba? SSS, SIS, mahaba. Sa ngayon, bago ka makakuha ng pension sa SSS, kailangan maging 60, di po ba? Hindi ka makakuha ng pension. Kailangan mahabang taon ang iyong paghuhulog. Ganyan po yung ating pagtitiis. Meron ngang mga pamamaraan na ginagawa ang Diyos upang lalo tayong maging kagamit-gamit. At sa ating pong pagtatapos, ang mga Kristiyano ay hindi ligtas sa pinagdaraanan ng mga pangkaraniwang tao. Yung mga tao na wala pa sa Diyos, hindi pa ligtas. Kasi alam natin na yung habang tayo nasa katawang lupa, ay tayo daraan sa ganyang mga kalagayan. Kasi po ito'y dulot ng sumpa ng kasalanan. Kaya lagi natin sa isip kung dumadaan man tayo sa mga pag-uusig o pagsubok ng ating pananampalataya, ito ay natural lang. Hindi kakaiba, sabi nga ni Pedro, parang di pangkaraniwan yung dumaraan. Pero ito po ay normal sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, pangalawa, samantalang tayo narito pa sa lupa,
kailangan nating mahabang pagtitiis hanggang sa dulo ng ating buhay. Bata't kaya natin, habang ika nga nagagamit tayo, habang may lakas pa tayo, kaysa yung wala na, gusto mong maglingkod, hindi mo magawa. Bakit? Masasakit na yung mga tuhod mo, malabo na ang mata mo, mahina na ang pandinig mo. Kailangan ngayon pa lang, gamitin na natin ang ating mga sarili. Pangatlo, tandaan natin na tayong mga Kristiyano ay ligtas na. Ligtas na. Ayan, tandaan natin, lagay natin sa isip natin yan, no? Gamitin naman natin ang buhay sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong nakagapos pa ng kasalanan at ng dyablo, upang sila man ay magkaroon ng pag-asa na makamit ang langit na ipinangako ng ating Panginoon. Sana po, sa munting oras na ating pong paalala, hamon, ay ito ay magsilbi sa atin na mabuhay muli yung ating damdamin sa inilagay na tungkulin sa ating pong balikan. At maisagawa po natin to samantalang meron tayong lakas na magagamit para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa sandali na kami po ay muli ay inaralan mo sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. At dalangin nga po namin, Panginoon, na sa tuwina ay aming mailagay sa aming isipan na kami ay mga Kristiyano ay tagumpay na. Anumang oras na kami ay bawian ng buhay, meron kaming kasiguruhan na langit na iyong pong pinangako. At dalangin ko nga po, Panginoon, na naway, patuloy po kaming gumawa. Hindi po kami mapagod. Hindi kami magsawa, Panginoon, sa kabila ng mga hindi magandang tugon ng mga tao na aming nakakausap. Kami nire-reject, kami, Panginoon, ay pinagtatabuyan. Dalangin po namin na ikaw po ang mamahala sa aming puso, Panginoon, at patuloy naming isagawa ito. At patuloy kami, Panginoon, maglingkod sa iyo samantalang mayroon pang pag-asa sa mga tao na nasa aming kapaligiran na naroon sa pagkakaalipin ng kasalanan at ng aming kaaway na dyablo. Salamat pong muli. Dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, maging doon sa kanilang mga tahanan na nakikinig, nanonood, ay patuloy po kaming gumawa. Lahat po ito ay aming tinatagubilin, pinasalamatan sa pangalan po ni anak na si Jesus. Amen. Okay, dadako po tayo sa ating pagbibigayan. At babasahin po natin ang Malakias 3:10. Sabi rito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Paniwalaan po natin ang mga pangakong ito ng talata dito po sa Malakias 3:10. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa bawat oras, araw na dumaraan na naroon po ang iyong patuloy na pagkakaloob sa lahat ng aming pangangailangan sa aming pong physical na pangangatawan. At dalangin nga po namin na naway, patuloy po naman namin na maibigay ang iyong pong bahagi sa aming tinatangkilik at ito po'y magamit para sa ikalalago na iyong gawain at paabot pa maraming kaluluwa hindi po nakakilala sa iyo. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
Tayo po ay magpasalamat. Makapangyarihan Diyos, kami po ay nagpupuri at nagluluwalhati sa iyo pong dakilang pangalan sa oras na ito at nagpapasalamat po sa mga biyaya na iyo pong kaloob. Dalangin nga po namin na patuloy na pagpalain ang bawat isa at magamit po ang nalikom na salapi para po sa iyong mga gawain at mga pangailangan ng iglesia. At bigyan ng patuloy na lakas, biyaya ang aming pisikal na pangatawan na magamit pa ito upang kami ay makapagtrabaho ng maayos at magawa po namin ang aming tungkulin ng nararapat. Ama, salamat po sa iyo pong kabutihan sa amin at naway ko pong patuloy na maitaas at maluwalhati sa bawat oras sandali ng aming buhay. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Inaanyahan ko pong muli lahat magsitayo para po sa ating huling awitin, Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon. Inang lahat at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon? Inang lahat at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagliligtas na pinagkaloob sa bawat iyong mga anak. Na sa katotohanan, kami mga Kristiyano ay tunay na tagumpay na. At sa gayon, Panginoon, sa kabila nito, ay amin namang gawin ang iyong kalooban sa bawat isa amin na yung mga salita na amin pong tinanggap ay amin pong maipamuhay at patuloy na maibahagi sa mga taong naroon pa
sa kadiliman ng kasalanan. Bigyan kami ng lakas, tapang Panginoon, upang ito ay aming maisagawa. At patuloy na kami ay makahikayat, makahimok pa ng maraming kaluluwa at sila ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyong anak na si Jesus at magkaroon ng katiyakan ng langit na iyo pong ipinangako. Ama, salamat po sa iyo pong mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong hamon mula sa iyong salita na ito ay amin pong maipamuhay at aming maisagawa. At amin pong magawa ang iyo pong tanging layunin sa aming buhay na amin pong madala ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao, sa aming kapaligiran, sa aming tahanan, aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaeskwela, at lahat ng tao, Panginoon, na wala pang katiyakan ng langit. At dalayan po din namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa amin pong gawain pa sa gabing ito, ang aming pagdulog, paglapit, throne ng biyaya sa aming panalangin, na ikaw po ang gumawa at kumilos at patuloy na magbigay ng katugunan sa tamang oras at panahon. At gayon din, gabayan kami sa aming pagsamantalang pag-uwi hanggang sa amin po mga tahanan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.